Maganda at mapagpalang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po kay Kuya Val, Ate Edna and Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Dito po tayo sa Barangay Kalan. Medyo malago na ang damo dito. Panay ang ulan. At pupuntahan ko po si Lawrence mga Kalingap. Yung estudyante na ating pong nakilala. At meron po tayong iaabot na blessing sa kanya. Yan, shoutout po sa mga ambassadors, deputies, scouters, charity vloggers, mga nasa, maging mga wala sa landing pads, shoutout po. At shoutout po sa lahat, yan, kina Ate Bebri and Ate Eddie, wow. Magandang gabi po. Yan, kina Manang V, Ate Levin, shoutout, Ate Dul, and Tita Inday PB. Yan, puntahan ko lang po rito si Lawrence at kumustahin yung bata sa pag-aaral. Medyo malago na ang damo rito, mga kalingap. Dahil siguro sa panay ang ulan, hindi ba ako naliligaw? Ito nga yung daan. Ayan. Medyo madilim na. At kumusta natin si Lawrence, mga kalingap, sa lugar na ito. Opo! Tao po. Uy, may aso. Magandang hapon. Magandang hapon, Lawrence. Kumusta? Tuloy na ka. Ito. Kumusta? Okay naman po. Kumusta, Lawrence? Okay naman po. Anong grade mo na nga ngayon? Grade 12 po. Grade 12, baba. Grade 12 na. Yan. Ayun, mama mo. Apo, nandiyan po saan. Sige, tuloy tayo. Sige po. At ito po mga kalingap, yung lugar nila Lawrence. Wala kayong kapitbahay dito? Wala po. Sulo lang talaga kayo. Apo. Ayun pala. Yan, magandang hapon po. Hapon na. Parang wala pang kuryente. Wala pa po. Wala pang ilaw. Hindi po makasinampay. Walang ano. Daming asa. Ate, magandang hapon. Ngayon lang uli nakabalik. Kumusta ate? Kumusta kayo? Ilang buwan na si baby? 7 months old. 7 months. Sige na. Hindi na, okay lang. Ako ay pumasyal uli para mangumusta. Lawrence, kumusta? Okay naman po. Sige. Ate, mga ilan bang anak mong nag-aaral? 2 po. Bali ilan nga yan? 3, ano? Ano si baby? Nag-iiyak si baby. Ayan. Kumustahin ko lang si Lawrence, ate. Yan, Lawrence, kumusta? Okay naman po. Nung nakaraang pong bakasyon, gagawain lang pong bahay. Tapos po, papapalit-palit po kapag kahanap buhay ko sa labas. Nung bakasyon, anong gawa mo bukod dito sa bahay? Yun po. Nangungulekta po dyan sa labas para po may Nangungulekta ng... pataya po. Ikaw nangungulekta? Opo. Pero si Papa po ang sulit sa bahay dahil nga po, nung nakaraan pong vlog. Di ba nagkasakit ano? Opo, hospital po. Ay, kumusta si Papa mo? Meron pa po ngayong side effect yung dati po sa kanya sa isip. Nakakalimot pa rin po minsan-minsan. Ay, nasaan ngayon si Papa mo? Dahil nga po meron kaming pasok, andyan po sa labas, nakikipagsapala. Nagpapataya uli. Opo. Baga, ano? Ibig sabihin, nakakalimutan si Papa mo? May mga time po na nakakalimot siya. Siguro po naapektuhan nung nagkameron po siya ng nung... blood. Nung gawa nung nakaraan. Opo. Naman po, first day of school. Ngayon, Opo. kumusta naman ang unang araw sa school? Okay naman po. Medyo gaya pa rin po ng dati. Kumbaga ay ano. Pero nung bakasyon, mabalikan ko lang, nung bakasyon, anong ginawa mo? Bukod po sa mga gawaing bahay, dahil po si Papa ay kakagaling lang po sa ospital. Siyempre nga po, bilang panganay na anak, wala pong ibang tutulong kila Mama at Papa pag hahanap buhay. Totally po, pumasok po ako sa water station. Water station. Meron pong isang sa aking mga teacher na nagrekomenda po sa akin
na pumasok po sa water station. Anong ginawa mo dun? Part-time job po. Ilang ano ka ron? Linggo o buwan? Wala pa naman po, mga 4 na araw pa lang po akong pumapasok dahil nga po. Hmm. Ngayon lang din po ako pinasok ng aking teacher. Ang pinakang ano din po nung bakasyon, pinakang ginawa ko po, meron po kami ng youth camp sa Lopisay, Yun pala. leadership po. Nung kasi nung Saturday nga yata ng hapon. Ate, pumunta ako dito nung Saturday ng hapon. Opo. Ikaw ay wala pa dito. Parang meron kayatang sinalihan na event. Pageant po. Pageant ba? Nagpa-pageant na si pageant sa school. Yun po ay yun po kasing mga iba't ibang school po ng West District. Nagkameron po kami ng leadership sa Lopisay po. 2 araw po kami doon. Then, pinakang event po nung gabi, yung pong pageant show, which is yung gumawa po kami ng costume na gawa po sa mga recycled materials. Na yun po yung inilaban namin. Ikaw yung Nag-represent po ng aming school. nag-represent ng Hongo National High School. National High School. Paano yan? Grade 12 ka na. Grade 12 po. Tapos, next year, college na. Ate, magka-college na si next year. Ano ba ang, matanong ko nga uli, ano nga ba ang pangarap ng isang Lawrence? So, based po dun sa aking ability at kakayahan, gusto ko po maging isa sa mahusay na maging teacher Ayun. para po makapagbahagi ng kaalaman sa mga mag-aaral. Alam mo ba na ang teacher ay walang katapusang pag-aaral? Opo. Yan din po ang palaging sinasabi sa amin ng aming mga guro. Talagang gusto mo maging teacher. Kumbaga, hindi naman imposible yun, ate. Kasi matalino naman to si Lawrence eh. Halimbawa, kung ikaw ay mag-teacher, ano yung pinakang subject ang iyong tinatarget? Siguro po yung maging major po sa mathematics. Yeah. And yung po sa subject po ng Filipino. Ayun. Kumbaga talagang kayang-kaya mo yan. Basta ilang taon ka na nga? 17 years old. 17 pa lang. Kailan ka pa 18? Sa December 24 po. December 24. Ba, lapit na rin. Nangangalhatian na ang buwan ng taon ng 2025. At kagaya ngayon, pasukan na naman. Pasukan po ulit. Balik po sa alat. ano na naman yung magiging routine ng iyong araw-araw na buhay? At may pasok na. Ngayon pong uwian, kung makikita niyo po, ang aming uniform. Ito? Opo. Uniform mo to? Opo. Tuwing hapon po, after po sa school, dahil mapapansin niyo po yung si mama, mayroong alaga. May alaga. So, kailangan ko pong maglaban ng aming mga uniform. And hindi lang po yung uniform namin ang nilalaban ko tuwing hapon. Pinaglalaba ko rin po yung kapatid ko na maliit. Si baby. Dahil po si mama maghapong ngalay sa pag-aalaga. So, daily routine po, gigising ng 4 o'clock, and magluluto po sa bahay, ng almusal, then pasok po ulit sa school. Then, Anong oras ka pumapasok? Kalimitan po mga 6:30 kasi po ang time namin ay 7 o'clock. Sakay? Nasakay ka? Apo. Ayun. Tapos ngayon ay first day ng pasok. Uniform mo yan kanina. Apo. Araw-araw ka naglalaba ng uniform? Apo, kasi po sa school po, kailangan po naka-uniform pa napasok. Ito, uniform mo. Apo. Ilan ang uniform mo? Bali, po yan, type A and type B. Yung type A po yung complete uniform, then type B po yung P. Kaya pagka uwi ng hapon, Diretso, laba. laba po talaga. Then mamaya po, after maglaba, siguro po magluluto muna. Then paggabi po, saka po siguro gagawa ng mga assignment. Ayun. Parang ako napapagod sa ginagawa mo. Ate, ano masasabi mo? Grabe yung ni Lawrence, Talagang pinagpala ka sa iyong anak. At kumbaga sa kabila na si Lawrence ay nag-aaral pa lang, ay talagang laking tulong na, tanong ko, Lawrence, lalaba mo to. Apo. Anong sabon ang gamit mo? Tapos po na puti. Tapos na blue. Bareta. Hindi lang po yan. Meron pa po dun sa loob yung mga pinagbihisan po ng kapatid. Pinagbihisan ng kapatid mo. Sinisingit na po ni mama. Ayun pala. Yes, okay naman po yun kasi po, intindi ko naman po si mama. Medyo mag-apong pungalay pag-aalaga. Ayun.
Ate, ano masasabi mo? At inaalala ka pa ni Lawrence. Maghapon ka daw nag-aalaga ng iyong baby ng bunso niyang kapatid. Ayaw kang paglabahin ni Lawrence kasi nangangalay ka, ano? naman po niya yan. Oh, hindi, totoo naman. Tulungan pa rin ako po Mm. sila, kay Pagasabo, siya Oo. sa Banlaw. Totoo rin naman kasi hindi biro ang mag-alaga ng baby. Hindi biro. Buti kung malaki na, hindi mo kakargahin. Hello baby. Ayan. Hapon din po kaming wala nung kapatid ko sa bahay. Yun, Si papasok, kasi papa po, dyan din po sa lansangan. Eh, Si tapos mama rin po naiwan dito sa bahay. mag-isa na andito. Kaya po, pagka galing po Mm. sa school, diretso uwi din po sa bahay. Wala nang tambay-tambay. Tambay. Wala nang barka-barkada. School, bahay. Yun lang. Tulong sa bahay. Ano din naman sa may mga research, Ayun. budget. Bihira na kasi yung mga kabataan kagaya ni Lawrence ngayon na bahay, school. Ang kabataan kasi ngayon talagang mas marami pang panahon minsan sa barkada. Mas, Wala na lang po yun kasi sa hirap nga naman ang buhay ngayon. Wala silang anong tawag din ay kailangan ay sa pamilya ay merong banding-banding. oo. Kaya sa mga busy nga ang magulang. Ayun. Sabi nga ay kailangan din kumustahin din ang anak. Oo. Kahit busy sa trabaho. Tama. At ayun, Lawrence, bali, maabala kita sa paglalaba mo. Okay lang po. Anong oras na uwi si papa mo? Uwi pa po si papa ng mga 8 ang gabi pa. 8 po. Kasi po ay nagsusulit pa po siya. ng Nagsusulit pa. Oo. patay. Then sa maga po, kasabayan din po namin na alis. Sabay-sabay din kayo aalis. Sa tanghali po, nauwi naman po dito. Kagaya niya, no, kararating mo lang din galing ng school. Tapos, kunting pahinga. Tapos, napalaban yung iyong kamay sa pagsusulat. Pagsusulat po, Ngayon, mapapalaban naman sa pagdala. galaba. Pero okay lang naman. Okay lang, Bali, yung uniform mo nung grade 11, kaya pa rin yung uniform mo ngayong grade 12 Opo, sa senior high school. sa senior high school. Tuloy lang, Lawrence. Kumbaga ay sabi nga ay darating ang panahon, darating ang araw, focus lang sa pangarap at ang pangarap mo ay iyong makakamit. At syempre, huwag ka makakalimot kay Lord. Opo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi baliwala ang lahat ng meron tayo kung tayo ay makakalimot kay Lord. Laging una si Lord. At kapag si Lord yung naging una sa atin, ay talagang sasamahan tayo ng Panginoon hanggang makamit natin yung pangarap sa buhay. Kumusta naman yung may mga gamit ka na? Nagpapasalamat po kay Kuya SK. Ay, Dahil yung pong aking gamit, yung karamihan po sa aking notebook ay nanggaling po sa SK. ayun. Then yung Sa SK. yung iba naman pong notebook, last year po, may natira pa pong notebook, nasa 5 piraso po. Yun po yung dinagdag ko ngayon. Then, yun naman pong sa kapatid ko, yun po, yung galing po kay SK John Lloyd po. SK dito sa inyong barangay. SK po ng Hunggo. Hunggo. Galing, Ibig sabihin, kompleto ka na sa gamit ngayon. Okay naman po. Ayun. Kumbaga ay talagang maraming ginagamit si Lord sa iyo. At yan, dahil ngayon umpisa pa lang ng pasukan, Lawrence, yan, baka may mga kabataang makapanood ng ating usapan. Ano yung maipapayo mo sa mga kabataan? Yan, so, dahil po nagkameron na ulit ng pasukan, siguro po yung mga dating ginawa ng bakasyon, ay focus na po ulit tayo sa pag-aaral. Pero hindi po makakalimot dapat tayo na tumulong sa ating mga magulang sa mga gawaing bahay. Kagaya po ng ginagawa ko pagkagaling sa school, kahit marami po mga assignment, kailangan po talaga natin gumawa sa mga gawaing bahay. And kagaya po ng palagi kong ginagawa sa sarili ko, kailangan po natin magkameron ng time management at disiplina sa sarili. Meron po tayong time makapag-aral, time tumulong sa mga gawaing bahay, magkameron tayo ng time sa pamilya, at yung pong pagpasok natin sa paaralan, mas maganda po kung ini-enjoy lang po natin. Huwag po tayo magpaka-pressure, and palagi po unahin si God sa lahat ng bagay. Yan. Nabanggit mo, Lawrence, yun yung isang bagay na nakita ko sa iyo, hindi ka nagpapa-apekto doon sa word na pressure. Yes po. Kasi kapag nagpa-apekto tayo diyan, tayo ang kawawa, di ba? Ayan, ako Lawrence ay napapasyal ulit rito para kumustahin ka nga.
para tulungan ka paglalaba. Okay. Maglaba tayo ng uniform mo. And then, Lawrence, bali, ikaw ay kinukumusta ni na Ate Eddie, wow. Ate Bebri, natatandaan mo ba sila? Apo. Last year, sila yung nakaraan ng pasukan, sila rin yung nangumusta sa'yo. At ako'y naparito para kumustahin ka. At yun, siyempre, umpisa naman ng pag-aaral, nabanggit mo nga, na pag uwi mo ng school, naglalaba ka para, kailan mo susuotin yan? Yung pong nilaban ko kahapon na pang Wednesday, kasi po ang suot po namin ay sa Lunes po type A, Martes po ay type B, which is po yung PE, Miyerkules po type A, kaya po bukas susuotin ko po yung type A. Yun. Sino naglaban nun? Nilaban ko po yung kahapon. Ganun po ang daily routine ko. Para po always pag napasok, naka-uniform. Di bukas, pag suot mo naman yun, nito, Opo. Lalaban ko naman po pag yan. uwi mo, lalaban mo. Para po, masuot ko naman po sa Friday. And yung nilaban ko po ngayon, maghapon pong papatuyuin bukas. Sa Webes ko naman po susuotin. Kasi po ang nakatoka po talaga tuwing Webes ay PE uniform ko. PE uniform. At ayun, Lawrence, talaga namang ikaw ang batang hindi nagpapa-apekto sa mga pressure sa buhay. Time management sa pag-aaral sa pamilya. At yun yung isang bagay na napakahalaga. At ayan, Lawrence, at kagaya ka na nabanggit, kinukumusta ka ni na Ate Eddie, wow, and Ate Bebri. At meron lang silang naisipabot sa'yo. Para sa pag-aaral mo to, Apo. Para sa pag-aaral mo, pwede mong dagdagan kahit isang t-shirt. Yan, ipinapabot ni na Ate Eddie, wow, sa'yo, Lawrence. Itong blessing na to. Magamit mo daw sa pag-aaral. Ayan, magkano ba to? Ayan. Yan, Lawrence, tanggapin mo. 2,000 pesos. 2,000 ba? Baka kulang na, baka magkabuno ka. Yan. Sakto. Sakto, 2,000 pesos. Yan. Bigay ni Ate Eddie, wow, at Ate Bebri. Yan, sabi nila ay pasukan na naman at makatulong sa'yo ang financial na yan. Yan. Para naman paghapon ay medyo pahinga ka yung pwede ka bumili ng isang uniform kung magkamit sa pag-aaral. Apo. Kasi ang tulong niya ni Ate Eddie o Ate Bebri para sa pag-aaral mo. Yan. Ano masasabi mo sa kanila? Ayan. Maraming salamat po Ate Bebri at kay Ate Eddie Wow po. Lalo't higit po sa Kalingap Rab. Malaking tulong po yung binigay niyo sa akin. Dahil ito pong pera na ito ay ibibili ko po ng bagong uniform. Ayun. At saka po yung mga karagdagang gamit sa pag-aaral. Makakaasa po kayo na yung binigay niyo pong tulong ay gagamitin po sa pag-aaral. At malaking tulong po ito dahil makakatipid po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayun. Yan, Ate Bebri. Salamat po. At eto si Lawrence. Yan. Basta sa'yo yan, gamitin mo sa pag-aaral mo. Apo. Kumbaga ay nais ka lang suportahan at matulungan sa simpleng kapamaraanan. O, paano, Lawrence? Maraming salamat. At nanay, tuloy na rin po ako. Pero bago tayo maghiwalay pansamantala, ipag-pray muna kita. Siyempre, di mawawala ipag-pray natin. Sige, pray tayo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Aking pong panalangin si Lawrence sa kanyang pag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay at magkaloob sa kanya ng karunungan, kalakasang kalusugan sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagpalain mo, Lord, ang mitiin at naisin ng kanyang buhay, ng kanyang puso. Salamat sa mga naging daloy ng pagpapala sa kanyang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O, paano, Lawrence? And salamat. Salamat kay Lord. Thank you kay Lord. Ayan. Laban na tayo. Laban na po. Lalaban na ate. Laban na tayo. Ate, ito mayroon lang inabot si Ate Bebri and Ate Eddie Wow kay Lawrence. Na kumbaga ay nais lang tulungan kahit sa simpleng bagay yung iyong anak na gamit sa pag-aaral. Ano, ate? Ate, ano yung masasabi mo, ate? Sasabi ko lang po yung maraming salamat po sa tumulong sa anak ko. Talagang kaya yung papasalamat din kay Lawrence na siya yung marunong talagang magtiis. Tiis lang at makakaraos din. At sa mga taong tumulong din sa anak ko, pasalamat po ako sa itaas na para humipo sa
puso na tumulong para sa anak ko. And thank you, ate. And si Bibi, si Bibi. Bye-bye. Salamat po. Thank you, ate. Kaya po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pagkakulong kay Kuya. Tuloy na lang, ate. Ano, Lawrence, ako itutuloy na rin, ha? Bye-bye po. Para hindi ka na maabala sa paglalaba. Baka labang pa ng iba yan. Nakalabang ko pa yan. Okay, God bless, bro. God Sige bless po. sa'yo. God bless. Sige po. Lawrence, salamat, ha. Tuloy na rin ako. Huwag mo na mahihatid. Lalaba ka pa eh. Yan. God bless, Lawrence. Salamat. Yan, Ate Bebri. Sige, salamat. Ate Bebri, Ate Eddie, wow, thank you. At nakakatuwa rin kasi, Lawrence. Ito yung mga kabataan na dapat talagang tulungan. Salamat po. Yan, shoutout at magandang gabi. Ito po yung ating tinatak na daan. Nanibago po kasi malalago ang damo. Lago na ng damo rito. Ayan. Ayan, muli magandang gabi po kina Kuya Bal, Ate Edna, and Kalinga Prab. Yan, shout out kina Sir Virador, kina Kuya Noli, Kuya Dambo. Magandang gabi sa lahat ng reactors ng Kalingap. Magandang gabi po sa inyo. Kina Mr. J, shout out kay Gabi Serra. Magandang gabi kina Mambertus Woman. At syempre mga Kalingap, pasuporta rin po mga kasama natin, Padlang Lopez, Kalingap Lydia, Billionaires Vlog, and Kalingap Yuval. At pasupport din po Shirley Morelo Vlogs. At ang iyong lingkod, J. Morelo Vlogs po. Maraming salamat po. At yan, shoutout po sa Team Tigangers, yung kinaninang Janet Galban Salazar. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat-lahat po, hindi ko mababakit ang mga pangalan. Ayan, medyo malaguan damo po rito. Yan, salamat po mga Kalingap. Una pansamantala. God bless. Mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye. Kuya J. Morelo Vlogs, sa mga solidong kalinga, sisilbing kaibigan.